tanghali po sa inyong lahat na mga solid Duterte supporter. At doon sa mga nag-request sa akin na gawan ko ng paraan na makausap ko itong walang kwentang senador na si Antonio Trillanes, ay ipaparinig ko na po sa inyo. Dapat kagabi ko pa po ito na i-post, pero ang ginawa ko muna, binitin muna po kayo. Dahil pagising ko po ngayon umaga, ang dami kong natanggap na message through inbox message ko po sa akin personal account at doon sa Facebook page ko po. Ang dami pong naghahantay po nung naging usapan namin ni Senator Antonio Trillanes. O nga po pala, maghanda po kayo ng inyong papel at ballpen para po makuha niyo po ang kanyang personal number. At yung kaya po kami nabigyan ng pagkakataon na makausap ni Senator Trillanes, nag-text po ako sa kanya. At ang text ko po sa kanya, "Good evening, Senator Trillanes. This is Bishop Ted Bacani. May I call you now?" Kung kilala niyo si Bishop Bacani, ay kapartido po yan ng liberal. Siya po yung bishop na may mga asawa, na may kaso rin po siya na sex harassment doon sa sekretary niya. Sa Caloocan po yun. Yung nangyari po yun. At pinangalanan din po siya ng ating minamahal na Pangulong Duterte about do sa asawa ni Bishop Bacani. Uulitin ko po, maghanda po kayo ng ballpen, papel, para mapakinggan nyo po ang amin naging usapan ni Senator Trillanes. Ito na po ang naging usapan namin. Pakinggan nyo pong mabuti. Hello, good evening, Bishop. Yes, si Senator. Opo. Yes. Senator, kamusta na po kayo? Mabuti naman po. Oo, putang ina mo ka, hindi ka pa napapatay, hayop ka. Ganyan po, salamat po sa inyo. Dahil magsasanto-santuhan ka, demonyo ka. Hindi sa'yo bagay. Opo. Hindi ka bagay, maging santo. Demonyo ka, di ba? Opo, ito po sa inyo, putang ina mo rin. Pukin ang ina mo rin. Kiki mo. Okay, nakaready na po ba kayo doon sa mga papel nyo at ballpen? Uulitin ko po ha. Ito po yung bagong number ni Senator Trillanes at yung dati niyang old number po, active pa po yun, ibabanggitin ko rin po. Para dalawa ng number niya ang inyong ite-text at tatawagan. Maganda, globe number po pareho ito. 0917-52-11247. Yan po ang bagong number niya. Uulitin ko po yung bagong number niya uli ha. Dandahan ko po uulitin ito. 0917-52-11247. At yung una kong ikinalat na kanyang cell number mula nung time ng campaign po natin, ito po yun, active pa rin po siya. Makinig pong maigi. 0917-868-3463. I repeat, 0917-868-3463. Nakuha nyo na po ba? Kung nakuha nyo na po, alam nyo na po ang gagawin nyo. Bahala na po kayo kung paano nyo siya i-text, paano nyo rin siya ipaparinig sa kanya yung galit nyo po at ipaparating. Kaya nga po, doon sa mga basher ko na galit sa akin dahil minumura ko daw ang Liberal Party, ito po ang sasabihin ko po muli sa inyo. Magpakita kayo ng inyong mga muka. Hindi yung nagiging troll kayo ng LP, pero ang gamit nyong mga muka ay puro animation, cartoons, aso, pusa, unggoy. Sa bagay, mga animal naman kayo sa LP. Kaya dapat lang ang gamitin ninyo. Puro mga profile picture ng mga hayop. Ang tanong nga lang, totoo nga ba kayong aso? Muli, maraming salamat po doon sa lahat na nag-view ng aking video ng mga nakaraan.
At lalo na doon sa naging murahan na pagmumura ko kay Senator Franklin Drilon, hindi po ako natatakot sa kahit anong bantang kaso. At kahit na po doon sa mga death threat na pinadala sa akin ng mga taga-Liberal Party, hindi rin po ako takot. Maraming salamat mga kasulid DDS. Ay, ang buhay nga talaga, oh. Doon pala sa mga basher ko sa Facebook, sa YouTube, ang gawin nyo po, bago nyo po ako i-message, tiyakin nyo yung pagkatao ninyo na makikilala na nagme-message kayo. Hindi yung nagme-message kayo na ang gagamitin po ninyo, picture ng aso, picture ng ibon, picture ng pusa, picture ko na ng mga animation na picture na yan, hindi po ako mapatol dyan. Opo. Mayroon pa pong nagme-message sa akin na galit din na ang picture ay ang picture po ni Pangulong Duterte. Unang-una po, hindi ko po kayo papatulan. Opo. Hindi po ako nabibisit sa inyo. Bagkus naaawa po ako sa inyo dahil sakitid ng utak ninyo, kulang na lang sa inyo, pati kaluluwa ninyo, ibenta nyo na sa Liberal Party. Naaawa po ako sa inyo dahil pinapalamo ninyo sa pamilya ninyo, sa mga anak ninyo, ay galing sa Liberal. Hindi ba kayong mga LP, troll, mga Facebook supporter ng Liberal Party, ang mga mukha ninyo ay nyo ipakita, ipalabas ninyo, ipangalandakan ninyo. Kasi kung talagang mahal ninyo ang inyong partido, ipakita nyo pagkakatao ninyo, ipagkakilala ninyo kung sino kayo. Hindi yung pusa, ibon, aso. Anak ng putang ina, ang aso hindi naman nagpe-Facebook. Ang pusa hindi naman nagpe-Facebook. Kaya hindi ako nagre-reply sa inyo. Kahit ano pong komento ninyo sa mga post ko at ayaw nyo pong nakikita at ayaw nyo napapanood, alam nyo po, iwasan nyo ang page ko. Pag nakita nyo ang post, pangalan ko, at nakita nyo na kaagad doon sa video pa lang, na hindi nyo pa nalalike, hindi nyo pa nakikita, mukha ko na kaagad, iwasan nyo na. Kung sasabihin nyo sa akin na sisira ang araw ninyo dahil napapanood nyo ako, dahil bastos ang bunganga ko, dati na pong bastos ang bunganga ko. Dati na po nagkasabi ng putang ina. Dati na po yan. Magulat po kayo pag hindi ako nagkasalita ng ganun. Ano po ang nakain ko, ba't hindi ako nagkasalita ng ganun? Ang punto ko po rito, kaya ako minumura ang mga buwaka ng inang mga senador na yan, dahil sa tingin ko, hindi masama po yun. Hindi po natin pwedeng gamitan ng lingwahe ang mga senador na sinasabi niyong kagalang-galang na hindi ko nire-respect, binabastos ko, dahil din sila ay bastos din po. Kaya dapat ibalik natin sa kanila na pananalita ay pambabastos din. At wala rin po akong pakialam kung sa sinasabi ninyo sa mga comment nyo na pwede akong kasuhan. Hindi po ako takot sa kaso nila. Handa po ako. Kaya nga po inilabas ko mukha ko, kapupus sa bidyong to, para panindigan ko rin sa kanila na hindi lahat ng Duterte ay kaya nilang duro-duruin. Iba na po ang panahon ngayon, mga kababayan. Pag tayo'y takot sa leader, tatakot-takotin tayo. Di ba nga, kaya natin ibinoto si Pangulong Duterte dahil nais po natin ng pagbabago. Pagbabago ang kailangan natin. Magkaisa tayo laban sa mga taga-Liberal Party at 10 ng kapanalig nila. Labanan po natin. Hindi magagawa ni Pangulong Duterte na nag-iisa para baguhin ang Pilipinas. Bagkus tumulong tayo sa kanya, kahit man lang sa paraan na ipakita natin, iparinig natin sa mga taga-Liberal Party na ang sambayan ng Pilipino ay galit na sa kanila. Kahit sa ganun man lang paraan na ginagawa ko, hindi ko po sinasabi na gayahin niyo po ako. Pero, doon sa mangungutya
na kesyo bastos ang bunganga ko, abay po, dati na po akong bastos. At wala rin po akong pakialam doon po sa opinyon ninyo. Kahit na sino po kayo. Kung sarili ko nga pong kamag-anak, nakadugo ko, talaman ko, na kapartido ng liberal, hindi ako mapagsabihan, kayo pa kaya? Sino kayo? Mga leche kayo. Ang mabuting gawin nyo po, ito po ang suggest ko. Ipakita ninyo ang pagkakilala ninyo. Para naman yung pagtatanggol ninyo sa Liberal Party, sa inyong partido, may mahita sa inyo. Magpakilala kayo ng totoong pagkatao ninyo. Okay? Kung hindi nyo kayang gawin, manahimik na lang kayo. Kasi kawawa naman po kayo. Sa akin, naniniwala ako, mamamatay ako, oras ko na po yun. Kung hindi ko pa oras, hindi ako mamamatay. Kaya sabi mo, pinamamadali ko buhay ko, hindi po ko naniniwala ron. Hindi mangyayari sa isang tao ang isang kaganapan sa buhay niya kung hindi nakalaan. Wika nga ni Pangulong Duterte nung mga nakaraan naririnig sa kanya, destiny. Naniniwala ako sa destiny. At muli, ginagawa ko ito dahil gusto kong iparating sa mga LP na murahin sila. Wala akong pakialam sa opinyon ng iba kung bastos ang bunganga ko, kung mali ang ginasabi ko sa mga ginagawa ko. Wala pa akong pakialam. Yung pong sagot ko po sa inyo. Wala pa akong pakialam sa inyo. At hindi ko rin po ugali magpasikat sa social media. Sabi nga po nung isang nagko-comment, nung ang ipelyido Flores, kanya-kanya tayo ng diskarte, kanya-kanya tayo ng trip. Tama po yung sinabi niya. I-trip ko po ang murahin ang mga taga-LP. Kaya, doon po sa komento ninyo na mga pabor lahat sa liberal, wala akong pakialam sa inyo. At doon naman po sa mga nag-message sa akin na nagbibigay ng papuri, pagsaludo, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po hinihingi ang inyong saludo sa akin. Hindi ko po hinihingi na purihin niyo po ako, na sabihin niyo matapang ako. Hindi po ako matapang. Hindi po ako matapang, mga bossing, mga kaibigan, mga ka-Facebook. Ang katwiran ko lang po isa lang. Kung anong gusto kong sabihin, sasabihin ko. Kung doon sa mga tao na galit na galit sa akin, dahil nakita lang naman ako sa Facebook, kung hindi nyo ako kilala personal, manahimik kayo. Pero doon sa mga tao na nakakilala sa akin personal, alam nila ang tunay kong ugali. Alam nila kung ano ang tabas ng bunganga ko. Ganito po ang bunganga ko. Wala pa po ako sa Duterte Group. Wala pa po, hindi pa po nagdideclare ng pagkandidato ang Pangulong Duterte. Masagwa na po talaga ang bunganga ko. Kung anong sagwa ng mukha ko, mas masagwa ang tabas ng bunganga ko. Kaya mga ka-DDS, kung kayo po ay tunay na Duterte supporter, ipakita po ninyo na tayo ay palaban sa Liberal Party. Hindi yung kagaya na nangyari na dinuro-duro ni Jim Paredes na tahimik lang. Huwag tayo maging ganun. Dapat tayong maging palaban dahil ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay palaban na leader. Dapat palaban din ang kanyang mga supporter. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at doon sa mga basher ko, matodas na kayo.